May mga araw na akala mo okay ang lahat. Yung tipong gigising ka, magtitimpla ng kape, at haharap sa laptop para sa isang panibagong araw ng trabaho. Isang normal na araw. Akala mo lang pala. Dahil sa isang normal na araw na yon, biglang nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Tito Ramon, ang kapatid ni Papa. Isang video file, walang kahit anong paliwanag. Nagtaka ako pero pinindot ko pa rin ang play at sa isang iglap, gumuho ang mundo ko. Pabigat lang naman talaga yan sa atin. Narinig ko ang boses ni Mama. Malinaw na malinaw, parang sampal na dumapo sa magkabilang pisngi ko. Isang sampal ng katotohanan na hindi ko inaasahan at hinding-hindi ko makakalimutan. Ang sabi niya, pabigat daw ako. Sa video, nakaupo sila sa lamesa sa kusina. Ang pamilyar na mesa kung saan kami sabay-sabay kumakain noon. Si Mama, si Papa, at ang kuya kong si Paulo. Nagtatawanan sila, masaya sila. Mukha silang perpektong pamilya habang sinisiraan ang sarili nilang kadugo. Nakita ko kung paano ngumisi si Kuya Paulo, yung ngisi niyang puno ng kayabangan. Yung ngisi ng isang taong pakiramdam niya, panalo na siya sa buhay. Oo nga ma, sabi niya. Tapos kung umasta siya, parang ang laki-laki ng utang na loob natin sa kakarampot na tulong niya. Nakakatawa. Kakarampot. Yan daw ang tulong ko. Kakarampot. Habang sila'y nagagalak, ang papa na nagturo sa akin kung paano maging matatag, ay tahimik lang. Isang tahimik na pagtango. Yun lang ang ginawa niya. Pero sa isang tango niya, para na rin niyang sinabing sang-ayon siya sa lahat. Na para sa kanya, wala rin akong kwenta. Sa kanilang tatlo pakiramdam nila, sila ang bida, sila ang tama, sila ang panalo, at ako. Ako ang kontrabida sa sarili kong pekwento. Habang pinapanood ko ang kanilang pagtataksil, habang dinudurog nila ang puso ko nang hindi nila nalalaman, ano ang ginawa ko? Dapat sana umiiyak ako. Dapat sana sumisigaw ako sa galit. Dapat sana binato ko na ang telepono ko sa pader. Pero hindi. Imbes na umiyak, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ko. Isang ngiti na hindi nila maintindihan. Isang ngiti na nagsasabing, sige lang, magpakasaya kayo. Hindi nyo pa alam ang darating. Kalmado lang ako. Pinanood ko ang video ng paulit-ulit. Hindi para saktan ang sarili ko, kundi para itatak sa isip ko ang bawat salita, bawat tawa, bawat pagtango, para maalala ko kung bakit ko gagawin ang susunod kong hakbang. Ako si Isabel, 31 taong gulang, at sa loob ng 4 na mahahabang taon, ako ang bumuhay sa kanila. Ako ang breadwinner na hinding-hindi nila kinilala. Mula nang malugi ang negosyo ni Papa na pinabayaan ni Kuya, ako ang sumalo sa lahat. Ang software development job ko na dati nilang minaliit at tinawag na walang patutunguhan para sa isang babae. Ito ang nagbayad para sa pagkain sa mesa nila, sa mga bagong gamit nila, at higit sa lahat, sa bahay na tinitirhan nila. 4 na taon ng sakripisyo. Alam niyo ba kung magkano ang nailabas kong pera para lang hindi sila mapalaya sa bahay na yon? Hindi lang 100 o 200,000. Mahigit 14 na milyong piso. Oo, tama ang narinig ninyo. Mahigit 14,000 pesos mula sa sarili kong bulsa. Bawat buwan, habang nagbibigay sila ng maliit na parte at nagrereklamong hirap na hirap sila, ako ang tahimik na nagpupuno sa kulang na daan-daang libo. At ang kapalit ng lahat ng iyon, isang video na nagsasabing ako ay isang walang kwentang pabigat. Ngumiti ulit ako habang tinititigan ang nanginginig kong refleksyon sa screen ng telepono. Kinuha ko ang laptop ko at binuksan ang isang folder na may pangalang Divine Investments. Ito ang aking plot twist. Ito ang aking resibo. Ang akala nila, sa isang bangko sila nagbabayad ng kanilang mortgage. Nag-set up ako ng isang kumpanya, isang legal na kumpanya, para bilhin ang utang nila sa bangko at ako ang maging bagong may-ari ng kanilang utang. Ginawa ko yon para protektahan ang sarili ko at para matulungan sila nang hindi nasasagasaan ang kanilang pride. Ang hindi nila alam ay hindi na bangko ang may-ari ng bahay nila. Ang hindi nila alam, ang kumpanyang binabayaran nila buwan-buwan ay pag-aari ko. At higit sa lahat, hindi nila alam na ako ang anak nilang tinawag na pabigat, ang siya palang may hawak ng titulo at may karapatang palayasin sila
anumang oras na gustuhin ko. Ang resibo ng karma ay nasa mga kamay ko na. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong tahanan, o kung naramdaman mo na ang sakit ng pagiging taken for granted ng mga taong pinakamamahal mo, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan mo ako ng iyong istorya at sabihin mo sa akin, saan kayo nanonood? Pakinggan natin ang kwento ng isa't isa. Dahil ngayon, magsisimula na ang pagbawi ko sa lahat. Ang video na iyon, ang mga masasakit na salitang iyon, ay parang punyal na bumaon ng malalim. Ngunit bago pa man dumating ang punyal na iyon, may 4 na taon ng mga sakripisyo. 4 na taon na puno ng pag-asa na balang araw, makikita rin nila ang halaga ko. Nagsimula ang lahat sa isang tawag sa telepono, isang gabi. 4 na taon na ang nakalilipas. Nasa kabilang linya si Mama, humahagulgol. Ang boses niya ay basag at puno ng takot. Ang sabi niya, malapit na raw silang mapaalis. Ang bahay na kinalakihan namin, ang tanging yaman na naipundar nila ni Papa, ay malapit ng mabawi ng bangko. Ang real estate business na ipinamana kay Kuya Paulo ay hindi lang nalugi. Ito ay bumagsak ng tuluyan at nag-iwan sa kanila ng pagkakautang. Sa sandaling iyon, bilang anak, wala akong ibang naramdaman kundi ang awa at ang responsibilidad. Kahit pa noon pa man, ay palagi na nilang minamaliit ang karera ko sa tech industry. Para sa kanila, ang trabaho ko bilang software development manager ay isang bagay na hindi tunay na negosyo, hindi katulad ng real estate. Ngunit sa oras ng kanilang kagipitan, ang hindi tunay na trabaho ko ang naging tanging pag-asa nila. Hindi ako nagdalawang isip. Kinabukasan, kinausap ko agad ang aking financial advisor at abogada, si Atide Reyes. Isang matalino at praktikal na babae, alam niya ang buong kwento ng pamilya ko. Isabel, sabi niya sa akin, gusto mong tumulong, naiintindihan ko, pero kailangan nating protektahan ka. Ang pag-aabot lang ng pera buwan-buwan ay hindi solusyon. Magiging temporaryo lang iyan at baka masanay lang sila. Inilatag niya sa akin ang isang plano. Isang plano na sa una ay tila komplikado, pero sa huli ay naging pinakamatalinong desisyon na nagawa ko. Magtatayo kami ng isang kumpanya, isang LLC o Limited Liability Company, isang legal na entity. Ang pangalan na naisip ko ay Divine Investments. Sa pamamagitan ng Divine Investments, bibilhin namin ang kanilang mortgage mula sa bangko. Sa madaling salita, ang kumpanya ko ang magiging bagong pinagkakautangan nila. Sila ay magpapatuloy sa pagbabayad ng maliit na halaga na kaya nila kada buwan, at ako, sa pamamagitan ng kumpanya, ang tahimik na pupuno sa napakalaking kulang. Ang ganda ng plano, perpekto. Sa ganitong paraan, matutulungan ko sila nang hindi nasasaktan ang kanilang pride. Hindi nila kailangang malaman na ang sarili nilang anak ang sumasalo sa kanila. Ang akala nila, isang pribadong investment firm ang nakakita ng potensyal sa property nila at binili ang kanilang utang. Pumirma sila sa mga papeles nang halos hindi binabasa. Masyado silang desperado noon para magtanong. Masyado silang masaya na nailigtas sila para pagdudahan ng biyaya. At sa loob ng 4 na taong naging maayos ang lahat. Buwan-buwan, pumapasok sa account ng Divine Investments ang kanilang maliit na ambag. At buwan-buwan din, nagdedeposito ako ng halagang 6 na beses na mas malaki kaysa sa kanila para mabuo ang kabuuang bayad. Habang ginagawa ko iyon, naririnig ko ang kanilang mga reklamo. Hay, ang hirap ng buhay, sabi ni Mama sa telepono. Itong bayarin sa bahay napakalaki. At ako sa kabilang linya ay sasagot lang ng, kaya nyo yan ma, konting tiis lang. Hindi nila alam na ang bigat na pinapasan nila ay balahibo na lang pala kumpara sa bigat na pasan-pasan ko para sa kanila. Ginawa ko ang lahat ng walang hinihinging kapalit. Walang pagkilala, walang pasasalamat. Ang tanging gusto ko lang noon ay ang kapayapaan ng loob nila. Akala ko sapat na yon. Akala ko ang pagtulong ng walang ingay ay ang pinakatamang gawin. Pero ngayon, habang pinapanood ko ang video, naintindihan ko na. Ang aking tahimik na pagtulong ay hindi nila nakita bilang sakripisyo. Nakita nila ito bilang obligasyon,
Ang aking kabaitan ay naging kahinaan sa kanilang mga mata. Ang video ay simula pa lang pala. Isang pambungad sa mas malalim at mas masakit na katotohanan. Kinabukasan, habang pilit ko pa ring pinoproseso ang lahat, isa na namang mensahe ang dumating mula kay Tito Ramon. Hindi na ito video, mga screenshot naman. Mga larawan ng isang pag-uusap sa isang group chat sa Messenger. Isang GC na may pangalang Family Finances. Isang GC kung saan lahat sila ay miyembro, maliban sa akin. 6 na buwan na pala itong umiiral, 6 na buwan ng mga usapan sa likod ko. Habang ini-scroll ko ang mga larawan, bawat mensahe ay parang karayom na tumutusok sa puso ko. Nandoon ang mensahe ni Kuya Paulo, puno ng inggit at pagmamaliit. Ang sabi niya, akala mo naman kung sino si Isabel sa tech job niya. Kakarampot lang naman ang tinutulong sa mortgage, habang ako heto araw-araw nagpapakapagod para sa negosyo ni Papa. Kakarampot, muli ang salitang yon. Ang sakit pakinggan, lalo na't alam kong ang negosyong pinagmamalaki niya ay ang dahilan kung bakit kami muntik nang mapunta sa kalye. Ngunit ang mensahe ni Mama ang tuluyang nagpamanhid sa akin. Ang reply niya kay Kuya ay hindi lang masakit, ito ay malupit. Dapat siguro hingan pa natin siya ng mas malaki, type ni Mama. Total, single naman siya, walang anak. Saan pa niya gagastusin ang pera niya? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo natin sa pagpapalaki sa kanya, hindi man lang niya kayang suportahan ng maayos ang sarili niyang pamilya. Nabitawan ko ang telepono ko. Huminga ako ng malalim. Ang kanilang pananaw ay baluktot. Para sa kanila, ang pera ko ay pera nila. Ang buhay ko ay dapat umikot sa kanila. Ang pagiging single ko ay hindi isang personal na pagpili, kundi isang oportunidad para sa kanila na humingi pa ng humingi. Sila ang nagsakripisyo, kaya ako ang dapat magbayad habang buhay. Yan ang kanilang lohika. Dahil sa mga mensaheng iyon, binuksan ko ulit ang aking mga financial records. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil kailangan ko ng katotohanan. Kailangan kong makita ang mga numero. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na hindi ako nababaliw. At doon nakita ko, dumating ako sa bahay nila ng eksaktong 6:00 ng gabi ng linggo. Ang bahay na technically ay pag-aari ko. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid. Mula sa labas, ang lahat ay mukhang normal. Ang pamilyar na amoy ng paborito kong kaldereta ni Mama ang sumalubong sa akin, isang kalkuladong taktika. Alam niyang ito ang paborito ko, isang paraan para paalalahanan ako ng mga masasayang araw, para palambutin ang puso ko bago nila ilatag ang kanilang tunay na pakay. Sinalubong ako ni Mama ng isang mahigpit na yakap. Anak, mabutit nakarating ka, sabi niya. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng leche flan. Napansin ko ang bago niyang pulseras na kumikinang. Siguradong binili iyon gamit ang perang dapat sana iinilaan sa bayarin sa bahay na malapit ng Madue. Si Kuya Paulo ay nakaupo na sa hapagkainan. Mukhang mas mayabang pa kaysa dati sa kanyang plantsadong damit. Buti naman nagkaoras ka para sa pamilya mo, bati niya. Ngumiti lang ako habang naaalala ang mensahe niya sa GC na kakarampot lang ang tulong ko. Kung alam lang niya na ang buong magarbong pamumuhay niya ay nakasalalay sa kabutihan ko. Palagi akong may oras para sa pamilya, sagot ko. Ang sarkasmo ay bahagyang tumatago sa aking boses. Umupo kami para kumain. Ang lahat ay puno ng pagkukunwari. Mga pekeng ngiti, mga pekeng kamustahan. Nagkwento sila tungkol sa mga hamon sa negosyo. Sinabi ni Kuya Paulo kung gaano kahirap ang market ngayon, kahit na alam kong ang real estate market sa Metro Manila ay mas malakas pa kaysa dati. Ang problema ay hindi ang market kundi ang manager. Pagkatapos ng ilang minutong pag-ikot-ikot, sinimulan na ni Mama ang totoong agenda. Hinawakan niya ang kamay ko. Anak, malambing niyang sabi. Naisip namin ng papa mo kung gaano kami kaswerte na magkaroon ng isang matagumpay na anak na tulad mo. Ang dami naming isinakripisyo para lang mapag-aral ka. Heto na. Ang utang na loob card. Ang paborito nilang alas. Sumunod naman si Papa. Ang mortgage kasi, anak,
ay naging isang malaking pabigat na sa amin, sabi niya. Gamit ang boses na puno ng awtoridad na palagi niyang ginagamit para maramdaman kong maliit ako. At dahil maganda naman ang takbo ng trabaho mo diyan sa computer mo, software development po pa, automatiko kong pagtatama kahit alam kong wala silang pakialam sa pagkakaiba. Oo, yun nga, winagayway niya ang kanyang kamay. Naisip namin, baka pwede mo kaming tulungan ng kaunti pa sa buwan ng bayarin. Tutal, bahay mo rin namang ito. Bahay ko, tama siya, bahay ko nga ito. At hindi nila alam kung gaano katotoo ang mga salitang iyon. Hihingi lang sana kami ng dagdag 100,000 piso kada buwan. Mabilis na sabi ni Mama, na parabang sinasabi niya ang isang napakaliit na halaga. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam ako para gumamit ng banyo. Ngunit sinadya kong bagalan ang lakad at dumaan sa study room ni Papa. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sapat na para marinig ko ang kanilang mga bulungan. Huminto ako. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib habang pinapakinggan ko ang mga salitang lumalabas mula sa silid. Ito ang sandaling nagpabago sa lahat. Ang sandaling nagtanggal sa huling hibla ng pagmamahal at respeto na natitira sa akin para sa kanila. Hindi yan papayag. Narinig kong sabi ni Kuya Paulo, ang boses niya ay puno ng pait. Nakita niyo ba kung paano siya umupo doon? Nagmamagaling sa kanyang tech money habang ang negosyo natin ay hirap na hirap. Pasensya anak, sagot ni Papa. May isa pa tayong paraan. Naaalala niyo ba yung mga investment documents na nakita ko sa cloud storage niya nung gumamit siya ng wifi natin nung nakaraang buwan? Nagtatago siya ng pera sa atin. Sa isang kumpanyang nagngangalang Divine Investments. Nanlamig ang buo kong katawan. Hinalungkat nila ang mga personal na files ko. Ginamit nila ang pagbisita ko sa sarili nilang pamamahay para espiyahan ako. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa dati. Hindi lang ito usapang pera, ito ay paglapastangan sa aking privacy. Sini-arch ko na, pagpapatuloy ni Papa. Isa itong lehitimong kumpanya at maganda ang takbo. Doon niya itinatago ang pera niya imbes na itulong sa sarili niyang pamilya. Isang ahas, dinig kong sabi ni Mama. Isang ahas. Ganun ang tingin nila sa akin. Bibigyan natin siya ng isa pang pagkakataon para tumulong ng pusa, sabi ni Mama. Ang boses niya ay nagiging mas matigas. Kung hindi, ipapaalala ko sa kanya yung panahon sa kolehiyo na kumuha siya ng pera mula sa business account mo para sa tuition niya. Akala niya hindi natin alam, pero may resibo tayo. Mapipilitan siyang tumulong noon. Muntik na akong matawa nang malakas sa gitna ng pasilyo. Ang perang tinutukoy nila, hiniram ko yon nang may permiso ni Papa dahil tumalbog ang tseke na ibinigay nila para sa matrikula ko. At isinoli ko iyon sa loob ng 1 buwan. May kasama pang interes. Mayroon akong mga email at bank transfer records para patunayan ang lahat. Ang kanilang tangkang pang blackmail ay kasing kahabag-habag ng kanilang desperasyon. Ngunit ang huling sinabi ni Kuya Paulo ang tuluyang nagpayelo sa dugo sa aking mga ugat. At kung hindi pa rin yan umubra, sabi niya, pwede naman nating tawagan ang HR department ng kumpanya niya. Magtanong-tanong tayo tungkol sa kanyang mental stability. Siguro ipahiwatig natin na nagnanakaw siya ng resources ng kumpanya para sa mga personal na proyekto niya. Siguradong makikinig sila doon. Ang paraan ng pag-uusap nila tungkol sa pagsira sa aking karera ay napakakaswal. Para lang silang nag-uusap kung ano ang uulaming kinabukasan. Walang bakas ng konsensya, walang pag-aalinlangan. Handa silang sirain ang buhay na pinaghirapan ko, ang pangalan na iningatan ko para lang sa pera. Sa puntong iyon, naintindihan ko na. Ang mga taong ito ay hindi ko pamilya. Sila ay mga parasito na nakasuot ng maskara ng pagiging pamilya. Dahan-dahan akong lumayo sa pinto, nag-flush ng toilet para may marinig sila at bumalik sa dining room. Pagbalik nila, lahat sila ay may suot na mga peking ngiti. Isabel anak, sabi ni Mama, napag-isipan mo na ba ang tungkol sa pagtulong sa mortgage? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Actually po, opo, tama po kayo. Dapat talagang magtulungan ang pamilya. Nakita ko ang pagkinang sa kanilang mga mata. Magkakaroon po kayo ng sagot sa akin sa loob ng 8 araw. 8 araw.
Iyon ang natitirang panahon bago mag-due ang kanilang bayarin. Pagkaalis ko sa bahay na iyon, hindi na ako ang dating Isabel. Ang babaeng puno ng pag-asa at pagmamahal para sa kanyang pamilya ay namatay na sa pasilyo sa labas ng study room. Ang pumalit sa kanya ay isang babaeng may malamig na determinasyon. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malinaw na layunin, ang pagbibigay ng hustisya. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng mga hangganan. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa kanila ng isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Ang unang ginawa ko pagdating sa kotse ay tawagan si Tito Ramon. Tito, sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. Tama po kayo sa lahat, salamat po. Pero huwag po kayong mag-alala. Tapos na po ang pagiging bida kontra bida ko sa drama nila. Oras na para sa huling yugto. Pagdating sa bahay, ang unang tinawagan ko ay si Ateria Reyes. Kahit gabi na, sinagot niya ang tawag ko. Atay, simula ko. Kailangan ko nang ihanda ang lahat ng papeles. Gusto kong malaman ang bawat legal na hakbang na maaari kong gawin. Sa sumunod na mga araw, naging abala kami ni Ateria Reyes. Muli naming pinag-aralan ang bawat linya ng kontratang pinirmahan nila 4 na taon na ang nakalipas. Doon, malinaw na nakasaad ang Purchase Option Clause. Isang probisyon na ipinilit ni Atty. Reyes na isama. Nakasulat doon na kung sakaling mabigo silang magbayad, kahit isang buwan lang, ang Divine Investments ay may karapatang i-exercise ang opsyon na bilhin ang property sa natitirang halaga ng utang na sa puntong ito ay halos nabayaran ko na. Sa madaling salita, sa isang bagsak ng pagkabigo sa pagbabayad, ang bahay ay magiging legal na pag-aari ko ng buo. Sigurado ka bang legal at matibay ito, ate? Tanong ko. Hindi ba nila ito kayang labanan sa korte? Tiningnan ako ni Ate Reyes. Isabel, nung pinapirma ko ang papa mo rito, halos hindi niya ito binasa. Masyado siyang desperado. Ang kontratang ito ay ironclad. Bawat pirma, bawat probisyon ay sumusunod sa batas. Wala silang magiging laban. Bukod sa kontrata, inihanda na rin namin ang eviction notice. Isang opisyal na dokumento na nagsasabing kailangan na nilang lisanin ang property sa loob ng itinakdang panahon kapag sila ay naging mga tenant na lamang at nabigong magbayad ng renta. Ang bawat papel ay inayos. Bawat posibleng butas ay tinakpan. Habang inaayos namin ang mga legal na dokumento, inayos ko rin ang sarili kong proteksyon. Naalala ko ang kanilang banta na tatawagan ng HR ng kumpanya ko. Kaya, umupo ako at nagsulat ng isang detalyadong email para sa aking HR department. Inilahad ko ang sitwasyon ng maaga. Isinama ko ang mga kopya ng mga screenshot ng kanilang mga banta, ang mga detalye ng kanilang planong pang-blackmail at isang sulat mula kay Tito Ramon na nagpapatunay sa kanilang mga gawain. Isang preemptive strike. Inihahanda ko ang aking depensa bago pa man nila simulan ang kanilang pag-atake. Sa bawat dokumentong na ihahanda, sa bawat email na naisusulat, mas lalo akong tumatatag. Wala nang luha. Wala nang pag-aalinlangan. Mayroon na lamang isang malinaw at hindi matitinag na plano. Hahayaan ko silang mahulog. Hahayaan ko silang danasin ang bunga ng kanilang mga gawa. At ako ang tatayo sa dulo, hindi para pagtawanan sila, kundi para sa wakas ay piliin ang sarili ko. Ang katahimikan ko sa mga susunod na araw ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ang katahimikan bago ang isang perpektong bagyo. Ang huling linggo bago ang due date ng mortgage ay parang isang mabagal na pagmartsa patungo sa isang digmaan. Ang bawat araw ay may kasamang bagong opensiba mula sa kanila. Ang kanilang pressure campaign ay walang tigil. Araw-araw may text si Mama. Anak, kamusta na? Napag-isipan mo na ba ang pinag-usapan natin? Medyo gipit na talaga kami. Araw-araw may paalala si Papa. Isabel, ang pamilya dapat ang laging inuuna. Ang kanilang mga mensahe ay puno ng pagkukunwari, ng peking pag-aalala at ng manipulasyon. Bawat isa sa mga ito ay pinorward ko kay Atty. Reyes na isinasama ang lahat sa aming lumalaking folder ng ebidensya. Ang bawat text nila ay isa na namang pako sa kanilang sariling kabaong.
Si Kuya Paulo, syempre, ay may sariling paraan ng pag-atake. Isang gabi, nakatanggap ako ng text mula sa kanya. "Hi sis," simula niya. "Nakausap ko lang yung kaibigan ko sa tech recruitment. Narinig ko may mga layoffs daw sa ilang kumpanya ngayon. Siguradong nakakatakot yan para sa'yo. Mabuti na lang may pamilya kang masasandalan." Pagkatapos ng ilang sandali, sumunod ang kanyang tunay na sadya. "Speaking of which, kamusta na yung tulong na pinag-usapan natin?" Ang tangkang manipulasyon ay napakalinaw. Halos nakakatawa na. Ipinakita ko ang mensahe kay Tito Ramon nang magkape kami kinabukasan. Umiling lang siya. "Hindi talaga sila nagbabago," sabi niya. "Ganyan din ang ginawa nila sa pinsan mo nung nakitira dito. Palagi silang naghahanap ng pwedeng gamitin laban sa'yo." Tumingin siya sa akin. "Handa ka na ba sa gulo? Hindi nila ito tatanggapin ng basta-basta." Tumingin ako sa labas ng bintana ng coffee shop. Naalala ko ang kanilang mga banta, ang kanilang plano na sirain ang aking karera, ang kanilang mga taon ng pagtanggap sa tulong ko habang kinukutya ako sa aking likuran. "Handa na po ako," sabi ko. Sila ang gumawa ng kanilang desisyon. Ngayon, haharapin nila ang mga konsekwensya. 2 araw bago ang due date, tumawag si Mama. Ang boses niya ay may bahid na ng pagkainip. "Isabel, kailangan na namin ang sagot mo tungkol sa tulong sa mortgage. Mahirap ang buhay at kailangang magtulungan ng pamilya." "Huwag po kayong mag-alala, Ma," sagot ko. Ang boses ko ay kalmado. "Malapit na pong maging malinaw ang lahat." Nang gabing iyon, dumating ang hinihintay ko. Isang email notification mula sa bangko ng pamilya ko. Isang automated message. Nakasaad doon na sinubukan nilang mag-transfer ng pera mula sa kanilang account patungo sa account ng Divine Investments. Ngunit ang transaction ay bounced, nabigo. Ang dahilan, insufficient funds. Overdrawn na pala sila. Nasa pula na ang kanilang balanse. Ipinasa ko agad ang email kay Atrier Reyes. "Heto na," reply niya. "Gusto mo bang simulan ko na ang proseso bukas?" Napaisip ako. Inalala ko ang hapunan, ang kanilang mga ngisi, ang kanilang kaswal na pag-uusap tungkol sa pagsira sa akin. Inalala ko ang mga tao ng manipulasyon, ang walang katapusang paghingi, ang walang hanggang kawalan ng pasasalamat. "Hindi pa po," type ko pabalik. "Hintayin natin hanggang sa opisyal na mag-fail ang payment sa mismong due date. Hayaan natin silang isipin sa susunod na 2 araw na maayos ang lahat. Natutunan ko ito mula sa kanila. Ang tiyempo ay lahat-lahat." Binuksan ko ang aking laptop at sinimulang i-draft ang email para sa HR. Inilakip ang lahat ng ebidensya. Malapit na ang katapusan at tinitiyak kong wala akong iiwanang anumang tsansa para sa kanila. Dumating ang araw ng singilan at lumipas ito. Sakto 9:00 ng umaga, ang automated system ng Divine Investments ay nagpadala ng default notice sa email address na nakarehistro sa kanilang account. Isang formal, walang emosyon na mensahe na nagsasabing nabigo silang tuparin ang kanilang obligasyon sa pagbabayad. Umupo ako sa aking sala, hawak ang aking telepono at naghihintay. Binilang ko ang bawat segundo, alam kong tatawag sila. Imposibleng hindi. Ang tanong na lang ay kung gaano kabilis. Inabot ito ng eksaktong 12 minuto. Nagring ang telepono ko. Nakita ko ang pangalan ni Mama sa screen. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang sarili ko, at sinagot ang tawag. "Isabel!" Ang boses niya ay puno ng panik, isang tunog na hindi ko pa narinig mula sa kanya. "May problema sa mortgage payment natin. Sabi ng bangko, nag-default daw tayo. Pero imposible yun. Kailangan namin ng tulong mo agad." Ito na ang sandali. Ang sandali na pinaghahandaan ko. "Actually po," sagot ko, ang boses ko ay kalmado at kontrolado. "Ang Divine Investments ay hindi isang bangko." Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na puno ng pagkalito. "Isa po itong LLC," pagpapatuloy ko. "Ang aking LLC, ang aking kumpanya para maging mas malinaw." Ang katahimikan ay naging mas malalim. Para bang ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot para sa kanila. "Ano?" Sa wakas ay bulong ni Mama, ang boses niya ay halos hindi marinig.
Tingnan niyo po ang email ninyo, sabi ko. Makakatanggap kayo ng isang notice na nagpapaliwanag na dahil sa inyong pag-default, ginagamit na ng Divine Investments ang purchase option nito. Ang bahay ay legal ng pag-aari ko. Ang inyong status ay nabago na. Kayo ngayon ay mga buwanang nangungupahan o month-to-month tenants. Nagbibiro ka ba? Pasigaw niyang sabi. Hindi ito isang biro, mariin kong sagot. 4 na taon kong sinasalo ang malaking bahagi ng inyong mortgage habang kayo ay kinukutiya ako sa aking likuran. Tinatawag akong pabigat, nagbabalak na i-blackmail ako at tinatangkang sirain ang aking karera. Paano mo? Ipinakita sa akin ni Tito Ramon ang video, sabi ko. Tinatanggal na ang huling piraso ng kanilang pagkukunwari. Ipinakita niya sa akin ang lahat. Ngayon, tungkol sa inyong pagiging tenant, ang unang bayad ng renta ay 2 sa loob ng 30 araw. Iminumungkahi kong magsimula na kayong maghahanap ng ibang lugar na matitirhan. Biglang, isang bagong boses ang narinig ko. Ang boses ni Papa, galit at malakas. Inilagay pala nila ako sa speakerphone. Ikaw na bata ka, wala kang utang na loob! Mag-ingat po kayo sa inyong pananalita, putol ko sa kanya. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Ganyan ba dapat ang pakikipag-usap sa inyong landlord? Narinig ko ang kanilang paghinga. Ang salitang landlord ay tumama sa kanila na parang isang malakas na sampal. Ang eviction notice ay handa na. Huwag niyo akong piliting ibigay iyan ng mas maaga kaysa sa nakaplano. Walang nakasagot. Ano pa nga ba ang sasabihin nila? Ang laro ay tapos na. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nabunyag na. Ang kapangyarihan ay tuluyan ng lumipat sa aking mga kamay. Dahan-dahan kong ibinaba ang tawag. Pagkatapos noon, agad kong blinok ang kanilang mga numero. Ilang minuto lang ang lumipas, nagsimulang mapuno ang aking email inbox. Mga mensahe mula sa mga flying monkeys, mga malalayong kamag-anak at mga kaibigan ng pamilya na bigla na lang nagparamdam. Sinasabi nilang malupit daw ako na ang pamilya ay dapat nagpapatawad. Binura ko ang lahat ng iyon nang hindi man lang binabasa dahil may mga utang na hindi kayang bayaran ng simpleng kapatawaran. Ang sumunod na 3 buwan ay isang bagyo ng desperasyon mula sa kanilang panig at isang pader ng hindi matinag na katatagan mula sa akin. Sinubukan nila ang lahat. Nagpadala sila ng mga pinsan at tiyahin para kausapin ako, para kumbinsihin akong kaawaan sila. Gumamit sila ng guilt-tripping. Ipinaalala ang mga araw noong bata pa ako, ang lahat ng sakripisyo nila. Nagbanta silang magsasampa ng kaso, kumuha sila ng abogado para kwestiyonin ang legalidad ng kontrata. Ngunit sa bawat pagtatangka nila, sinalubong sila ng matibay na ebidensya at ng batas na nasa aking panig. Ang kontratang pinirmahan nila ay hindi matitinag. Ang kanilang abogado mismo ang nagsabi sa kanila na wala silang laban. Ang tangka ni Kuya Paulo na sirain ang aking reputasyon sa trabaho ay ang naging pinakamalaking pagkakamali niya. Dahil sa aking paunang email sa HR, ang kanyang mga akusasyon ay agad na na-dismiss bilang isang malisyosong gawa ng isang miyembro ng pamilya, ngunit hindi doon natapos. Ang aming HR department bilang pagsunod sa kanilang protocol ay tiningnan ang kanyang mga paratang bilang isang seryosong pagtatangka na manira. Ang kanyang mga aksyon ay ini-report sa kanyang real estate board. Nagresulta ito sa isang ethics investigation. Dahil sa kanyang hindi professional na gawain at paggamit ng kasinungalingan, ang kanyang lisensya bilang real estate broker ay sinuspinde. Sa isang iglap, ang karerang ipinagmamalaki niya, ang legasiya na sinasabi niya ay naglaho. Ang huling pagtatangka ni Mama ay dumating sa pamamagitan ng isang tear-filled voicemail. Hindi ko sinasadyang mapakinggan ito. Paano mo nagawa ito sa sarili mong pamilya? Humahagulgol niyang tanong. Ang sagot ay simple lang, kahit hindi ko ito sinabi sa kanya. Sila ang nagpakita sa akin kung ano ang kahulugan ng pamilya para sa kanila. At sa wakas, naniwala ako sa kanila. Sa huli, wala silang ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang katotohanan. Napilitan silang mag-impake ng kanilang mga gamit, ang mga gamit na binili gamit ang perang hindi kanila.
Napilitan silang lisanin ang bahay na minsan na nilang tinawag na kanila. Lumipat sila sa isang maliit na apartment sa kabilang bahagi ng lungsod, isang lugar na kayang-kaya lamang ng kanilang limitadong kita. 3 buwan pagkatapos ng nakakagulat na tawag na yon, tumayo ako sa gitna ng bakanteng bahay. Ang mga yabag ko ay umaling-awngaw sa tahimik na mga silid. Wala nang mga kasangkapan, wala nang mga pekeng ngiti, wala nang mga bulungan ng pagtataksil. Naglakad ako papunta sa kusina, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan sila umupo sa paligid ng mesa, tinatawag akong walang kwenta habang ako ang nagbabayad ng kanilang mga bayarin. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Hindi ako nakaramdam ng galak sa kanilang pagbagsak. Sa halip, ang naramdaman ko ay isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Isang katahimikan, isang pagtatapos. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Atty. Reyes. Galing lang sa abogado nila, sabi sa text. Pinirmahan na nila ang mga huling papeles. Tapos na talaga, Isabel. Ngumiti ako at sa unang pagkakataon, ang ngiting iyon ay totoo. Tumingin ako sa paligid ng bakanteng bahay sa huling pagkakataon. Sila ang nagturo sa akin na ang pamilya ay laging nauuna. Ngunit hindi nila kailanman sinabi kung aling pamilya. Pinili ko ang sarili ko. At sa wakas, naramdaman kong iyon ang pinakatamang desisyon sa lahat. 3 buwan. 3 buwan ang lumipas mula nang huli kong marinig ang kanilang mga boses. At ngayon, nakatayo ako rito. Sa gitna ng sala ng bahay na minsan kong pinangarap na maging pugad ng isang masayang pamilya. Pero ngayon, ito ay tahimik, malinis, walang laman. Ang katahimikan ay hindi nakakabingi. Sa halip, ito ay payapa. Ang bawat sulok na dati puno ng mga alaala ng pagkukunwari ay ngayon, puno na ng posibilidad, isang blankong canvas, isang panibagong simula. Noong 1 linggo lang sila tuluyang umalis. Napilitan silang tanggapin ang katotohanan. Nakahanap sila ng isang maliit na apartment sa kabilang dulo ng syudad. Isang lugar na abot kaya ng kanilang bagong realidad. Mamayang hapon, darating si Tito Ramon at ang asawa niya, si Tita Elena. Tutulungan nila akong maglinis at ihanda ang bahay para maibenta. Napagdesisyonan ko na hindi ako titira rito. Masyadong mabigat ang mga multo ng nakaraan na nakatira sa mga pader na ito. Ibenta ang bahay, iyon ang plano. Pero ang perang mapagbebentahan ay hindi mapupunta sa akin. Hindi ito para sa bagong kotse o sa magarbong bakasyon. Gagamitin ko ito para magtayo ng isang foundation, isang pundasyon na tutulong sa mga taong naging biktima ng financial abuse sa loob ng sarili nilang pamilya. Mga anak na ginawang investment, mga kapatid na ginawang ATM, mga taong tulad ko ay nagmahal ng sobra at nasaktan ng todo. Mula sa sakit at pait ng karanasan ko, mayroong mabuting mabubuo. Ang kanilang kasakiman ay magiging daan para sa kabutihan ng iba. Ang kanilang pagtataksil ay magiging simula ng pag-asa para sa mga nangangailangan. Iyon ang magiging huli at pinakamatamis kong paghihiganti. Habang iniisip ko ang lahat ng iyon, biglang nag-vibrate ang telepono ko. Isang text message mula kay Atty. Reyes. Maikli lang ang kanyang sinabi. Galing lang sa abogado nila, pinirmahan na nila ang mga huling papeles. Tapos na talaga, Isabel. Tapos na talaga. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Isang hininga na parang naglalaman ng bigat ng 4 na taon. At sa pagbuga ko nito, para bang gumaan ang lahat. Tumingin ako sa paligid ng bahay sa huling pagkakataon. Naalala ko ang huling sinabi sa akin ni Mama sa voicemail. Paano mo nagawa ito sa sarili mong pamilya? Ngayon, alam ko na ang sagot. Sila ang nagturo sa akin na ang pamilya ang dapat laging nauuna. Pero hindi nila kailanman sinabi kung aling pamilya. Sa lahat ng pamilyang pwede kong piliin, sa wakas, pinili ko ang sarili ko. Pinili kong bumuo ng sarili kong pamilya, isang pamilyang binubuo ng paggalang, katapatan at tunay na pagmamahal. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman kong tama ako. Naramdaman kong malaya na ako.